Let's open our Bible in the book of 2 Kings chapter 13, 10:48. 2 Kings chapter 13. Verse 1. Verse 1. Si Sister Bering, andito po, ano? Ribing, Sister Ribing naman, Ribing. Bering, Ribing. No? Yung mama ni Brother Norman. Lola nila, Sister Ina. No? Verse 1, In the 23rd year of Joas, the son of Ahaziah, king of Judah, Jehoahaz, the son of Jehu, began to reign over Israel in Samaria. So wag tayong malito dyan mga kapatid because divided kingdom na ito. So Judah, capital Jerusalem, and Samaria, capital Israel. No, Samaria in the northern kingdom, Judah in the southern kingdom. So over Israel, Samaria, and reigned 17 years, and he did that which was evil in the sight of the Lord, and followed the sins of Jeroboam the son of Nebat, which made Israel to sin. He departed not therefrom. No, so ang tao may choice na mamili ng mabuti at masama, pero madalas ang pinipili ay ang wickedness, ang kasamaan. So sa northern Israel, ang hari doon kino-compare kay Jeroboam, yung pinakaunang hari ng Israel, Israel Northern Kingdom. Kino-compare yan kung ano ang kanilang ugali, ang kanilang mga nagawa, especially and ang lahat, all ng king sa Israel, Northern Kingdom, lahat yan ay masama. Sa Southern Kingdom, Judah, mayroong 8 na good king. So, ang ini-example sa Judah, Southern Kingdom, kay David. Sa kabila, si Jeroboam. No? So, verse 3, And the anger of the Lord was kindled against Israel. No, ibig sabihin sa kabuuan ng Israel. And he delivered them into the hand of Hazael, king of Syria, and in the hand of Ben-Hadad, the son of Hazael, all their days. No, so pag ang mga tao kahit sa panahon na ito, laging masama ang kanilang ginagawa, ang Diyos magpapadala ng ibang lahi para i-afflict sila, para pasakitan sila, at pag sila nakarealize, ang Diyos magpapadala din ng Redeemer, ng Judge, ng Savior para matigil yung ganong klaseng pananakit ng mga ibang lahi, yung oppression sa ibang lahi. So, and Jehoahaz besought the Lord, and the Lord hearkened unto him, no, for he saw the oppression of Israel, because the king of Syria oppressed them. No, so, akalain mo, yung wicked na tao, nagsik ng tulong sa Diyos mismo. At anong sabi? The Lord hearkened unto him. Even ang mga wicked na tao, mga kapatid, pag lumapit sa Diyos at humingi ng tulong, God, because of His mercy, will still hear them. No? Will still listen to them. Ang problema, ang wicked o masama na tao, alam niyo yung manggagamit? No? Dahil siya ay ipit, gagamitin niya, wala na siyang mapuntahan, so lalapit siya sa Diyos, at paglapit niya sa Diyos, dahil no choice na siya, hihingi siya ng tulong, pagkatapos na siya ay tulungan ng Diyos, hoping na sa part ng Diyos, baka siya ay tuluyang lumapit at magsisi. Pero pagkatapos na siya ay marinig ng Diyos, makuha ang kanyang gusto, wala siyang pakialam sa Diyos. No? Ang importante lang yung part niya, na okay na ako ulit. Pero yung interest, yung desire na maglingkod sa Diyos, huwag mo nang i-expect yan. No, wala sa plano niya yan. Ang plano niya lang lagi, no, yung kanyang sarili, paano siya maligtas, paano niya malusutan, paano niya magawa ito. So ganun mga kapatid. Verse 5, And the Lord gave Israel a Savior, so that they went out from under the hand of the Syrians. No, ang Savior dyan, walang iba, no, si Jehoahaz, binigyan siya ng deliverance. Ang Diyos nag-provide para sa Israel sa pamamagitan ng kanyang anak na si Joas.
na na-defeat o natalo ang Syria for 3 times. So, in the head of the Syrians, and the children of Israel dwelt in their tents as before time. Nevertheless, they departed not from the sins of the house of Jeroboam, who made Israel sin, but walk therein, and there remained the grove also in Samaria. No, yung mga grove na yan, isa yan sa mga lugar kung saan ang mga Diyos-Diyusan nila, no, andun nila ginawan at doon sila mag-worship. Verse 7, neither did he leave of the people to Jehoahaz, but 50 horsemen. No, yung Syrian king, ang iniwan sa kay Jehoahaz nung time na ito, 50 horsemen, no, konti lang. 10 chariots and 10,000 footmen. For the king of Syria had destroyed them and had made them like the dust by threshing. No, verse 8, now the rest of the acts of Jehoahaz and all that he did, and his might, are they not written in the book of Chronicles of the kings of Israel? That is why yung nakalagay, no, sa book of Chronicles, pag binasa mo yan, kung ano ang kwento sa book ng Kings, walang pinagkaiba yan. No, halos pareho lang yan ang kwento lahat yan. Sa verse 9, and Jehoahaz slept with his fathers, and they buried him in Samaria, and Joash his son reigned in his stead. So papalit-palit ng hari, namatay si Jehoahaz, pumalit si Joash. No, ang pangalan nila diyan minsan nagkakapareho. No, yung hari sa south, yung hari sa north, magkapareho ng pangalan, magkaiba lang ng time. No, sa verse 10, in the 37th year of Joash, king of Judah, Joash din, began Jehoash, the son of Jehoahaz, or Joash din yan, to reign over Israel in Samaria, and reigned 16 years. And he did that which was evil in the sight of the Lord. He departed not from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel sin, but he walked therein. Grabe, ano? No, may choice ka na gumawa ng mabuti. Ang gusto mo talagang gawin, yung mga kalukuhan, ang hindi maganda sa harapan ng Diyos. No, so, choice ng tao talaga yan. Shall we pray for a while? Lord, we are so thankful for giving us this wonderful opportunity na kahit may bagyo, masama ang panahon. Thank you for giving us the strength, the healing, and giving us the choice na makarating pa rin sa church, Lord. Lord, ikaw nang bahala, mag-protect sa kung anuman ang mga naiwan namin, and also our loved ones sa mga malalayong lugar na maapektuhan nitong bagyo, Lord Jesus. Lord, we believe in your name. You are in control, Lord Jesus. We believe it, Lord, at hindi kami mapapahamak because we are dwelling in the secret place of the mighty hand of God. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. The title of our preaching, The Answer Lies in Your Hands. No, the answer lies in your hands. Ang topic natin ito sa verse 14. Sa verse 12 muna, and the rest of the acts of Joash, and all that he did, and his might, wherewith he fought against Amaziah, king of Judah, and they are not written in the book of the Chronicles of the kings of Israel. And Joash slept with his fathers, and Jeroboam sat upon his throne, and Joash was buried. Si Jeroboam na yan, Jeroboam the second yan. No, and Joash was buried in Samaria with the kings of Israel. Verse 14. Now Elisha was fallen sick of his sickness, whereof he died. And Joash, the king of Israel, came down unto him, and wept over his face, and said, O my father, the chariot of Israel, and the horseman thereof. No, sabi niya, si Elijah, nung time na ito, was about 85 to 90 years old. No, at si Elisha naglingkod bilang prophet, remember, yung Israel, Northern Kingdom, mga greatest prophet, andun sa kanila lahat. No, wala sa Southern Kingdom of Judah. Ano? Pero kahit na pinaka-the best na mga prophet, sina Isaiah, sina Elijah, Elisha, hindi umubra ang mga propeta na to sa wickedness nila. No? Si Jesus Christ na lang, pinadala na rito, hindi umubra eh.
No? Ibang klase tayo mga tao, ano? No? Hindi umubra. Yung mga propeta pa, hindi rin umubra. But for 66 years, si Elisha naging propeta ng Israel. No, ganon kahaba. And this time, he was about 85 to 90 years old. At ang kanyang kinamatay, dahil sa galit, no? dahil sa sama ng loob. No? But Elijah died of sickness of old age. No, kagaya ni David, kagaya ni Isaiah, hindi sinabi kung paano sila namatay, hindi sinabi kung ano ang sickness. Pero madalas, mga kapatid, si Abraham namatay of old age, good old age, sina Isaac, sina Jacob. No, at mapapansin natin, pag ang tao, no, righteous, holy, mabuti, mga men of God na ginamit ng Diyos, namatay sila, hindi dahil sa sakit. Old age. No, at hindi nilalagay, no, specifically kung ano ang kanilang sakit. Pero pag ang tao wicked, ay talagang ini-emphasize ng Diyos. No, ito namatay dahil sa kitong, dahil sa manlalamang, dahil sa ganito. No, ilalagay talaga ng Diyos yan para hindi pamarisan. No, pero ito, iba ito. No, Elisha was a wealthy farmer. No, and he served Elijah for 6 to 8 years. No, nung tinawag siya, very opposite. Si Elijah came from a poor family, pero si Elisha was a rich farmer. Ang kanyang kabuhayan ay farmer. No, ikaw ba naman, 12 yoke of oxen, no, mag-araro ka dyan, napakalawak ng lupa mo, tapos may isa kang baka o turo, okay na yan. Sa time ni Elisha, no, napakaraming baka ang kanyang ginamit. At bago siya umalis, nagpa-fiesta pa, nagpa-farewell party pa. No? So, ibig sabihin, may kaya. Pero iniwan niya yun lahat just to serve Elijah. No? Hindi siya nagdalawang isip. No? And this time, being matanda na, 85 to 90 years old, no? Malapit na siyang mamatay. Si Joash, dahil ipit na ang hari ng Israel, pumunta sa kanya, no, umiyak, nakipag-usap, no, oh my father, o ginamit pa niya yung ni Elisha, nung nakita niya yung chariot of fire, no, the chariot of Israel, no, and the horsemen thereof, no, yung pati yung mga bayo nito. And Elisha said unto him, take bow and arrows, and he took unto him bow and arrows. Sabi ni Elisha, okay, no, kumuha ka doon ng bow, no, yung bow, yung pagganon. Tapos may tali, kumuha ka ng bow at saka ng arrows, no? Arrows. Tama ba? Arrows. Kumuha ka ng mga pana. Yung bala mo, kumuha ka doon. No, klaro ang instruction. No, Joash, king of Israel, came to Elisha to seek for advice or help on what to do dahil sila ay nasa peligro, nasa mahirap na sitwasyon. And Elisha on his deathbed still willing to help Joash. So Elisha gave him an instruction, take bow and arrows. Only the bow. And many arrows. No, ang bow isa lang. Pero kumuha ka ng mga maraming arrows. No, kasi ang hirap naman nun. Puro ka machine gun dito. No, puro ka M14, puro ka Armalite, tapos ang bala mo isa lang. No. No. Isang bow lang, sapat na yon. Ang kailangan mo maraming bala. No, that's why we only need one God, and we are loaded with the Word of God. No. Ito mga kapatid, right now, sa China may tinatawag na ping or tangping. Ewan paano pronunciation, but tangping or lying flat. No, sa buong mundo ito ngayon ang nangyayari, ano. Sa Japan may tinatawag na hikikomori. Hikikomori. Or ibig sabihin, quiet quitting. No, ito ngayon ay talamak sa mga young people. No?
quiet quitting. Hikikomori is a Japanese term for a state, ito, no, sa mga young people natin, is a state of extreme social withdrawal where a person isolate themselves at home for 6 months or longer. No. Avoiding schools, no, hindi na mag-aaral, no work, and social contact. No, sa time natin, maraming ganun. Gusto lang magkubli sa kwarto, walang kausap, walang kakilala o kahit ano, basta okay na ako rito, hikikomori. No, or quiet quitting. No. Individuals with this condition are often cared for by their parents and may spend most of their time indoors, often interacting with the outside world through the internet. No, akalain mo yung ganong klaseng buhay. Wala ka nang ganang magtrabaho, ang gusto mo na lang sa kwarto, no, tapos magbabad ka doon sa cellphone, pati pagkain, pati kwarto, napakagulo, kalat na lahat, no, hikikomori or quiet quitting. Sinabi ko ito mga kapatid because the world right now is in downshifting or tinatawag nilang the great resignation pagdating sa mga young people. No? Kaya tingnan nyo, pag hindi nyo kaagad magustuhan, mga young people yung pinasukan yung trabaho, grabe, ang bilis magdesisyon. Ano? Hindi natin minamasama itong mga young people, pero gano'n ang henerasyon nila sa ngayon. Samantalang tayo dati, kahit inabuso ka na, ano nang sinabi sa'yo, kahit ano na yung inutos mo, no? Pasok mo, accountant ka, tapos sabihin sa'yo, magtimpla ka ng kape. Wow! Nagtapos ako ng accountancy, tapos utusan mo ako magtimpla ng kape. It hurts, you know? No? Pero nung panahon nila, wala yun. No, hindi ganun ka-sensitive. No? At makikita mo na madalas, minsan, isang trabaho lang, okay na yon. Hanggang minsan, doon na nag-retired. No? Ano ang sabi ng Prime Minister ng Singapore? No, yung Prime Minister nila ngayon, si Prime Minister Wong, no, of Singapore, sabi niya, youth must defy hikikomori. No, younger people are reporting higher level of anxiety and responding in different ways. No, we cannot let our young people down. No, maramdaman mo yung sincerity. No, dito sa atin, maramdaman mo. No, akalain mo, binisita yung Cebu for only 15 minutes. No, sinabi pa talaga ng journalist. Sabi niya, ay pumunta dito si Presidente BBM for 15 minutes, tapos umalis na kaagad. Siguro, ay, putik yan dyan. Huwag tayo dyan. You know? Imagine having a president like that. Again, hindi tayo namumulitika, no? Pero kung gaano kalayo talaga ang ating bansa sa bansa ng iba. No? Ang sabi ni Prime Minister Wong, they are our future, yung mga kabataan. No? So my team and I pledge to the youth and for the next generation, we will build Singapore with you in mind. No, grabe yung mga nila, no? Sa atin, paano pag-uusapan ito? Hanggang ngayon, di tayo nakalabas sa baha. No? Kaya sabi siguro ng Diyos, okay, laruin natin, no? Flood pa more, no? Ituloy pa natin ito. No, walang projects, walang anything, so just imagine. No, kung saan patungo ang bansa natin. We will build Singapore in mind. We will strive to create more fulfilling lives for you. We have new ideas and plans to achieve this through Forward Singapore. To keep social mobility alive, and everyone has the opportunity to rise over time, to strengthen our safety nets so that no one falls through the cracks and to deepen our sense of solidarity, so we bridge differences and remain one united people. No, yung ganitong klaseng mga speeches na makita mo ang concern sa kanilang mga kabataan na dito sa Pilipinas, pakialam nila, turuan ka pang magnakaw eh. No, turuan ka pang gumawa ng mga hindi maganda. No, ganun ang gusto nilang mga example na pwedeng gawin. No, but no, isa yan, no, dahil inumpisahan yan ni Prime Minister Lee Kuan Yew, the founder of Singapore. Sabi niya, ang tao para hindi magnakaw, mga citizens natin dito, sabi niya, bigyan natin ng sweldo 10 times. No, then
yung basic salary. No? Para they have no chance na magnakaw dahil mataas na yung sweldo. At kung magnakaw pa sila, from the top mismo, wala silang tolerance. Pag gumawa ka ng korupsyon, patay ka. No, ganon katindi ang Singapore. That is why kita naman natin mga kapatid, because they were an example from above dito sa baba. Kung sino ang gumawa ng kalukuhan, ang pinaparusahan, hindi yung dito sa laylayan, kung hindi yung pinakaulo. No, kaya walang nagdedare na magnakaw at mag-corrupt sa kanila. No, kaya mayaman sila. We say praise the Lord. So for us mga kapatid, ito ang nangyayari sa ngayon, no, sa paligid din natin. And also, there was a study, bago tayo pumunta sa topic natin, there was a study, no, bakit nagkakaroon ng gray hair ang ulo natin, lalo na pag tumatanda? No, bakit hindi ito sa umpisa pa lang ng pagpanganak ni Brother JC, bakit hindi puti? No, bakit dito sa may edad na? No, and they have a study na ang puti pala na yan, nagpe-prevent yung mga gray hair natin, yung mga puti, na nagpe-prevent panlaban na makaiwas sa mga tumor, sa mga bukol, especially cancer. No? And when you remove it, no, o pakulayan mo ulit, no, ano sa palagay natin nangyayari? You are building up tumor and cancer cells. No? Tapos, alam niyo sa China rin, mayroong isang young people, dahil sa addict siya sa, ano tong sikat sa Korea, mga kababayan, Blackpink. No? Blackpink, dahil sa addict siya sa mga Korean na mga, no, every time may bagong style ng buhok, may bagong kulay ng buhok, pakulay din siya. Maya-maya, pumunta siya ng hospital. Yun. Puno na ng cancer ang kanyang katawan. Dahil sa lahat ng pangkulay na nilalagay niya sa buhok niya, na build up na, sabi nga nila sa study, 75 to 90% na hinahaplas natin sa katawan natin, pumapasok yan lahat sa system natin. I-absorb ng ating balat, idadala sa kabuuan ng system natin. So kung everyday, no, kulang na lang, formalin yung ilagay natin, para ano talaga, para kunti na lang yung gagamitin ng St. Peter. No? Para kunti na lang. No? So just imagine mga kapatid, no? That is why God is so perfect. God's design ay hindi mo mapulaan. He designed it perfectly. Nakalain mo yan, ultimo puting buhok. No, may purpose pala yan. At yan ay shinare lang din sa akin. No, kaya binasa, shinare ko lang din. Libre naman yan. Wala naman bayad. No, so sa atin, habang tumatanda tayo, pagtingin mo, Lord, may puti na naman. Thank you, Jesus. No, huwag mong bunutin, huwag mong pakulayan, dahil yan ang design ng Diyos. No, imagine mo, 90 years old ka na, black pa lahat. Ano yan? Kung wig siguro, pwede. Pero hindi tayo nagwiwig, ha? No. Imagine mo, no 90 ka na tapos walang puti. Ano yan? Wow, you're blessed. No, no, pero hindi ganun, mga kapatid. That is why God made it so. God created it dahil may purpose pala. No, pero tayo naman walang kamuang-muang. No, and again also, no, another info, ang Vatican, nag-release na sila ng kanilang another pag-aaral na matagal na nating alam that Mary was not the Savior of the world. Nabasa natin yan? No? Ngayon, no, nagkaroon sila ng illumination principle. No? Na-illuminate sila kahit papano na ang Savior pala si Jesus Christ at hindi si Mary. But for us, mga kapatid, 2,000 years ago, matagal na nating alam na ang bagay na yan, mga kapatid, matagal na nating ini-enjoy. Imagine, ngayon lang nila nalaman, ay si Mary. O paano nga rin nila ipuprove yan? Ay, ang daming mga Marians, ang daming mga ribulto sa mga kabahayan about Mary, tapos sasabihin nila, no? Why? Because their foundation is out of course. No? No? Wala sa no? Anytime pwedeng ma-shake. Pero ang atin, mga kapatid, hindi. We have a strong foundation. We're founded upon a rock, mga kapatid. No? So thank you, Jesus. We praise you, Lord. So again,
Sa verse, and he said to the king of Israel, pagkatapos niya na kumuha ng arrows, kumuha ng bow, and he said to the king of Israel, put thine hand upon the bow. And he put his hand upon it, and Elisha put his hands upon the king's hands. So, Brother Welp, can you please stand? Wala tayong bow dito eh. Wala rin tayong arrow. Pero sabi ni Elisha, okay, ilagay mo yung bow sa kamay mo at yung arrow sa kamay mo. So, gumanito ka, Brother Welp. Kanan. Yan. Oh, gano'n. No. Tapos ginawa ni Elisha, inalalayan niya. Okay, thank you, Brother Welp. And he said, open the window. Eastward. Buksan mo yung bintana sa dakong silangan. And he opened it. Then Elisha said, shoot. And he shot. No, sabi niya, okay, banat. Lipad. No, and he said, the arrows of the Lord, the arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of deliverance from Syria. Ibig sabihin, ito ang pana ng pagtatagumpay ng Panginoon against Syria. No, symbolizing, no, imagine, wala pang nagagawa yung hari, execution pa lang, ano ang sabi? Panalo ka na. No, mananalo na kayo. No, arrow of the Lord's deliverance. But for thou shalt smite the Syrians in Aphek till thou have consumed them. No, doon mo sasaktan, doon mo uubusin yung mga Syrians sa Aphek hanggat sa maubos mo sila. And King Joash was so obedient to follow Elisha or to follow Elisha's instruction. No. Pero sa pinag-usapan natin, no, obedient pero walang common sense. Obedient pero walang initiative. No, tingnan natin yung kwento. And he said, take the arrows, and he said, and he took them. And he said unto the king of Israel, smite upon the ground. And he smote thrice and stayed. Pagkatapos na lumipad yung pana sa may bintana, no, kasi during that time, ang symbol ng gera, ako halimbawa, may galit sa barangay nila ni Brother Roland, tapos siya yung barangay kapitan doon, ako sa kabila, pupunta ako sa teritoryo niya, may dala akong baril o may dala akong pana, paliliparin ko yan, papunta sa teritoryo nila, at pag tumama doon, sabihin ko, yan ang sinyalis na gusto kong makipaggera sa'yo. No. Tapos, ganun ba? Ano bang isyo? So mag-uusap kami ni Brother Roland ngayon. Kasi nag-declare ako ng war. Ano bang problema? Nasaktan ba kita? Ganito, ganyan. Pag nag-agree kami, they are given 30 days na makipag-usap, lahat, ayusin kung anong mga issues. Kung hindi malutas, after that, bakbakan na. No? That is why yun ang sinyalis. But after that, pagkatapos niya na magpana doon sa bintana, sabi ni Elisha, okay, kunin mo ulit, kumuha ka ng arrow, banatan mo sa lupa. Banat ka dyan. No? So sinunod niya naman. Sa kanyang pagsunod, smite upon the ground sa verse 18, and he smote thrice and stayed. 3 beses niyang pinana ang lupa at huminto na siya. Walang common sense, kulang ng initiative. And sadly, ang common sense at saka initiative, kahit ituro mo yan, ang hirap eh. No, kasi minsan kahit ituro mo na, wala pa rin. No, hindi pa rin makuha. No, hindi pa rin ma-apply. No, that is why sa mga kabataan natin, sabi nga kanina ni Sir Kate sa klase, tayo na mga magulang, habang bata pa yung mga anak natin, talagang busisiin, pinagpapaguran natin na sila ay turuan ng lahat ng basic, para matutunan nila at sa kanilang paglaki. Train up a child in the way he should go. For when he is old, he will not depart from it. No, tayo rito, kakapanganak pa lang ng anak mo, gusto mo achiever na. No, kailangan may mga medalya na. No? Sa Japan, iba. No? Pagpasok nila sa school, hanggang 10 years old, walang exam. No?
Sa atin dito, pagpasok mo pa lang kindergarten, sabihin ng nanay, matagal ko ng pangarap ito, kailangan yung anak ko achiever. No, kailangan mag-excel siya sa lahat ng kabataan. Kaya yung anak mo, 3, 4, no, tuturuan mo na lahat kung paano alam niyo yung may mga nagko-compute sa ngayon? No, lalo mga Indiano, mga Chinese, ganun din. No, ang haba ng computation. No, no, tapos may sagot na kaagad. Ginagaya naman ng Pinoy. No? Hanggang sa nag-collapse na. No? Dahil hindi kaya. No, why, mga kapatid? No? Achievements. Yung mga pangarap natin minsan na magulang na hindi natin natupad, gusto natin, ito pa rin sa mga anak natin. Tapos bumbahin natin sila ng bumbahin. No? Kailangan achiever. No? Sa Japan, walang ganun. Although hindi natin kino-compare, but sa Japan, hanggang 10 years old, walang exam because wala sa kanila yon. Ano ang tinuturo? Mga basic skills, mga prinsipyo na kailangan nila paglaki nila. Pagpasok ng mga kabataan, walang hatid sundo ng magulang. No, of course, iba ang environment sa Pilipinas, kaya madalas sasama ng nanay, hatid, pagbalik sundo. Kasi ang daming krimen sa Pilipinas, pero sa kanila, napaka-disiplinado. No, pagdating sa school, ang mga bata, tuturuan magbunot, tuturuan magpunas, may kanya-kanya silang mga baon, ang kanilang mga baon, kahit itlog, tuyo, o ano pa man, kahit pangit ang lasa, basta pagbukas nila, pagkatapos kainin, kung sasalita pa natin, thank you, Jesus, for giving us this food. No, tinuturuan sila kung paano mag-appreciate ang mayroon sa kanila. No, tinuturuan magbunot, yan, JMRC na yan. Tinuturuan ng lahat ng pwede nilang gawin, paano maggalang sa kanilang kapwa, paano hindi maging maingay, lahat ng basic hanggang 10 years old. Kaya paglaki nila, kita mo naman, kaya asensado ang kanilang lugar. Pero dito sa atin, iba. Kailangan achiever na, kailangan iba, ang layo talaga natin. So we say, praise the Lord. Bilang bata, we were once like you, yung mga kabataan natin. We follow instructions, but without thinking. Hindi pa tapos, alam mo minsan, pag kabataan pa natin, minsan uutusan tayo, bibigyan tayo ng instruction, hindi pa tapos yung instruction, nagmamadali na tayo, ay sige po ma'am, yes sir, pagbalik, mali. No, why? Hindi pa tapos ang instruction, nagmamadali na tayo. Bakit? Minsan takot ka, minsan, ganun tayo pag young people. Hindi pa tapos ang instruction, gumagawa na tayo, kaya mali ang resulta. We just follow instructions, at pag ginawa, mali. And sometimes we as parents, talagang it is really a big responsibility for us as parents, na minsan ang tanong, hanggang kailan ba tayo dapat makialam sa mga anak natin? Decision making. Kung anak mo, konti na lang yung pakalbo na. Ubos na yung ngipin, tapos ikaw pa rin ang nagde-decide. Dahil minsan akala siguro natin na parents, bata pa yung mga anak natin. Kaya ang nangyayari, tayo pa rin ang nagde-decide na gawin ang lahat, at hindi natin alam minsan na tayo na parents ang humaharang sa kanilang growth. Tayo na mga parents, tayo na ang humaharang kung paano sila mag-decide, kung paano sila magtuto, yung capabilities nila, yung abilities nila, yung the way they think and the way they decide, hindi natin mapapansin na tayo na pala ang humaharang. Kasi minsan akala natin, hindi, bata pa naman yung anak ko, so ikaw pa lahat ang magmamanage. So anong nangyari? So lalaki sila na bunjing. Ganon. Sa mga nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng bunjing, alam na natin yan. Basic. Tapos natin kumain ng kanin. Kain talaga. Tapos, very basic mga kapatid. Tapos natin kumain. Ano ang sinasabi sa atin ng magulang natin? Anak, maghugas ka ng pinggan. Maghugas ka dyan. Ang klaro ng instruction, di ba? Anak, pagkatapos mo kumain, hugasan mo yung mga pinagkainan dyan. Ikaw naman, obedient,
Ano ang gagawin mo? Sige, Nay. Pero pagkatapos, ano ang gagawin mo? You are willing and obedient na gawin, pero ang hinugasan mo lang, yung pinggan mo lang at baso at kutsara. Why? Inay, ito lang naman kasi ang ito lang naman ang ginamit ko eh. Paano yung kawali, yung kaldero, yung sandok, na nandyan lahat? Nay, wala na ako dyan, basta yung akin. Sino ka, si Joas? No? Sumunod ka naman sa instruction, but without proper common sense, without initiative, ito mga kapatid, I believe, mga young people natin dito, matatalino, mga achiever, and we do not believe na, na wala kayong initiative, wala kayong common sense, no. But sometimes, being young, ang kulang sa atin yung sense of urgency. Alam mo yung mga bagay na para sa matatanda, bakit hindi mo pa nagagawa? Dapat tinapos mo na ito kasi ganito yung sense of urgency. Na kailangan magawa. Tayo naman na bata-bata pa, si nanay naman talagang, Pag may edad ka na, pag may naramdaman ka lang ng konti, urgency na yun. O, anong gagawin mo? Magpa-check up ka na, magpa-laboratory ka. Pero pag bata-bata ka pa, ay wala to. Ano lang to? Kasi isip mo, bata ka pa. Okay lang to. Delaying ka pa. Ay, wala to. Walang sense of urgency. Pero pag lumampas ka na sa youthful age na yan, makikita mo na hindi. Ito ang prioridad. Ito ang dapat mong gawin. Pero sa bata-bata pa, hindi yan makita. Relax lang. Hanggat sasabihin ng magulang natin, sasabihin ng tao sa'yo, yon ang sinasabi ko. Hindi mo kasi inaksyonan. Walang sense of urgency. Sa mga young people natin, of course, baka hindi lang sa young people, do not engage in the internet, in Facebook, in YouTube, in Twitter, ano pa bang iba? Instagram. Do not engage in that internet or website and express your emotions sa mga bagay na yan. Hindi yan ang lugar para mag-express ng emotions natin. Diyan mo ibuhos ang sama ng loob mo. Hindi natin yan lugar. This place is our place. Pwede nating ibuhos ang lahat dito, mga kapatid. Iluhod natin dito. But internet is not a place for us na ibuhos dyan ang lahat ng sama ng loob natin, thinking na mabasa yan kung sino man ang kinasamaan mo ng loob. Dito ko nga ibuhos. Kasi mamaya, friend ko to eh. Mamaya, makikita niya ito at mararamdaman niya na kung ano ang aking sinasabi. But again, that place, mga kapatid, is not a proper place for us and it is not wise to do that. Huwag nating gayahin yung mga tao dyan sa labas na lahat ng issues nila sa buhay, ultimo, pagkain, pag-toothbrush, lahat, kakatapos ko lang mag-toothbrush, post, labas ipin, lahat na lang ng pwede, that place is not our place, mga kapatid. Kung sa tingin mo, ikaw ay nagkamali o nagkamali ang tingin sa iyo, but again, this is a piece of advice. If you feel you are being wrong, ikaw ay namali o ano paman, the internet is not our place para ibuhos ang ating sama ng loob. What you should do, ibuhos mo yan sa Diyos and let God in His time vindicates you. Huwag mo ibuhos. Why? The more that you do that, the more that God will expose your character. Kahit tama ka pa. Experience-wise. Kahit hindi, tama talaga ako. Never do that. Why? Hindi yan ang issue ng Diyos kung tama ka man sa ngayon. Ang issue ng Diyos kung ano ang karakter mo sa sitwasyon na pinapaharap niya sa iyo. And if you continue do that, ikaw lang ang mapapasama. Why? Allow God and let His time to vindicate you. Kasi pag ang Diyos ang gumawa niyan, you have nothing to worry, you have nothing to do. Hayaan mong gumawa ang Diyos, sigurado maganda ang kalalabasan. Kasi ang tendency natin,
No, siyempre, pag ikaw tama, ano ang tendency? No, ano mo talaga, diin mo, hindi, tama ako. No, we must learn how to act according to God's way. No, say, praise the Lord. No. Elisha said, the arrow of the Lord's deliverance, a pronouncement of victory, no, pahayag ng pagkapanalo, hindi pa man nauumpisahan ang laban na ito, a prophecy of their victory against the Syrians. God is always certain, God is always sure of winning pag ang tao ay obedient lang na sumunod sa kanyang mga salita. Mga kapatid, no, Elisha, guided by God, what to do, no, the thing that he can do is to give advice and instruction to Joash dahil may edad na siya. No, physical strength no more. No, that is why the glory of the young men is in their strength, but the glory of the old men is in their gray hair. No, the wisdom that they have, yun ang kailangan natin. No, mga elders natin, mga leaders natin, sabihin na natin, kulang na yan sila ng strength na kagaya ng mga young people. No, the strength ay nandito sa mga kabataan, but the wisdom came from the old ones, came from the elders. No, so si Elisha, yun lang ang kanyang pwedeng maibigay, a message from God. No, ikaw, i-guide kita kung anong dapat gawin, but you are the one, the answer, the victory lies in your hands. No, ikaw ang gagawa nito. No, dahil ikaw ang mag-a-action nito. Ikaw ang pumunta rito. No, alam niyo mga kapatid, no, ang mga Roman archers, yung charioteer nila, yung mga may dalang mga chariots, no, pag nag-retired na pala ang senior na charioteer diyan, 'di ba? Hindi naman yung kagaya ng mga chariots natin sa ngayon. Yung kanila 2 wheel lang 'yan, may kabayo, tapos nakatayo pa 'yan pareho, no, tapos may archer pa 'yan. No, napakahirap noon habang tumatakbo yung ano tawag doon? Yung kalesa, no, nagpapana ka, napakahirap 'yon. Pero ang mga Roman archer na 'yan, lalo ng mga charioteer nila mismo, pag nag-retired na pala, wala na sila sa harapan, no, ng bakbakan. No, ang nauuna yung young people sa harap. No, Brother Welt, can you please stand again? No. No. Oh, dapat ano na. No, nakaganon. No. Abang, no. Alam niyo mga kapatid, ang senior, ang elder dito yan sa likod. No. No, kung ano ang galaw nito para hindi siya mapahamak at hindi siya masira. No, pag gumalaw siya kasi matutumba yung kalesa pag mali ang galaw, yung trabaho ng senior o pa-retired na. No, pag gumanyan siya, no, binabalanse, nag-aalalay. That is the work of the elders, mga kapatid. Even in our church, our young people, sinusubo natin dyan sa mga gawain because physically, andyan kayo para gawin ang mga bagay na yan. Pero andyan sa likod natin ang mga leaders and elders na nag-aalalay na hindi masira yung mga young people natin sa paggawa ng mga bagay na yan. So andyan, we say praise the Lord. So thank you, Jesus. So again, mga kapatid, no, physical strength, wala na yan. But like Joash, again, the answer is in his hand. No, we are loaded by the Word of God, and we use that Word of God, no, against negative minds. No, ito mga kapatid, sa verse 19, no, and he smote, sa verse 18 muna, and he smote thrice and stayed. And the man of God was wroth with him and said, thou shouldest have smitten 5 or 6 times, then hadst thou smitten Syria till thou hadst consumed it, whereas now thou shalt smite Syria but thrice. No. Hindi sinabi rito kung ilan ang arrows na natira, pero ang ginawa ni Joash, 3 beses niya lang. No, pinana yung ground at tumigil na siya. Just imagine that. No, the answer lies in your hands. No, ang victory na yan, andyan sa mga kamay mo. No, yung pagpunta natin sa langit, makasama sa rapture, nasa kamay natin ang sagot niyan, mga kapatid. We are loaded with the Word of God
nasa atin ngayon ang desisyon kung ano ang gawin natin sa salita ng Diyos. No? Bakit 3 times lang? Ano yan? Katamaran? Kung 10, kung 20 ang donaros, no, walang common sense, walang initiative, kung lahat ng yan, andyan lahat, kumuha pa kayo, may 100 pa donaros, kunin nyo lahat. Kahit napapagod na ako, bang, 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 bang. No, iubos natin yan. Kasi yan ang sinyales na isang araw, isang deliverance. We are loaded with the Word of God. No? Nasa ating mga kamay kung paano i-resist, kung paano talunin ang temptation, kung paano talunin ang mga issue natin sa buhay. And if we are loaded with the Word of God, ano ang plano natin? 3 times lang natin talunin ang temptation? No? 3 times lang tayo mananalo sa issue? No? Pagkatapos ng 3 times, balik tayo. After 3 times, matatalo na naman tayo ulit ng mga issues ng buhay natin. Manghihina na naman tayo sa harapan ng Diyos? No. No. Hanggat mayroong arrows, mga kapatid, let's continue to shot it. No, let's continue to shoot it. No, until hanggang andyan ang salita ng Diyos, gamitin natin yan. Why? No, ang hirap ano. No, you are seeking for an answer, pero pagdating sa iyo, hindi mo nakita ang value na yung binigay pala sa iyo, yun na yung sagot na yun. No. Pero ang appreciation niya, no, siguro, ano ba to? No, ang ini-expect ko na ang Diyos magpadala ng anghel para patayin lahat ang mga Syrians. Pero ang ginawa niya, 1, 2, 3, Lord, ano to, drama? Ano? Wala na bang iba? No? Hindi niya nakuha ang thinking na gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. No, kaya ano nangyari? Si Elijah, the man of God, was wroth, hinay blood, kaya namatay. No, hindi yan ang kwento dyan, ha? No, hindi yan totoo. Pero sa edad niya na talaga, pero yun yung sabi nila, the old man who died angry. No? No? Yung tao na namatay na lang sa gigil, why? No? Just imagine, mga kapatid, sometimes andito na sa kamay natin ang mga sagot, ang mga solusyon sa mga sinaharap natin na sitwasyon, pero hindi pa natin magawa-gawa. Why? Hindi natin nakikita yung value, hindi natin nakikita na may party tayo. No, nasa kamay natin yan. No, huwag nating iasa kagaya niyan. Huwag niyang iasa kay Elisha. Huwag niyang iasa sa pastor. Huwag niyang iasa sa mga elders, sa mga leaders natin. No. Lahat tayo may Holy Ghost. Lahat tayo may kanya-kanyang nilalabanan at tayo ang lalaban dyan. No. Ay, antay-antay lang ako. Pag andyan na si Sister Ellen, sasamahan niya ako, lalaban kaming dalawa. No, it's your fight. No, laban mo yan. No, you are loaded with the Word of God. You are loaded with instruction kung ano ang gagawin sa mga arrows na yan. Patuloy ka lang, tira ka lang ng tira hanggat may Word of God. Gamitin mo yan para manalo tayo sa laban na ito, mga kapatid. At huwag tayong titigil kahit ikaw ay pagod na hanggat may arrows, shoot it. No, hanggat mayroon, mga kapatid, gamitin natin yan. Thank you, Jesus. No. So, 5 minutes. No. Sometimes, umiinit ang ulo ng mga matatanda, no, sa mga kabataan. No, dahil sa mga bagay na yan, mga kapatid. No, bakit 3 times lang? No, bakit hindi mo inuubos ang mga arrows na nandoon? No, tamad ka ba? No, ano ba? Gusto mong umasenso pero ayaw mong kumilos. No, gusto mong gumanda ang buhay mo pero tamad ka. No, ayaw mong magtrabaho, ayaw mong maghanap, ayaw mong umalis, mag-isip ng transaction, ayaw mo. So lahat ng 'yan, no, nakakadismaya. No, lalo na pag ang just like Elisha, no, na nakikita niya ang sitwasyon. So anong sabi niya? And he smote, thrice, and stayed, and the man of God was wroth with him, and said, Thou shouldest have smitten, no, sana kahit 5 or 6 times. No, then hast thou smitten Syria until thou hast consumed it, whereas now thou shalt smite Syria but thrice. No, dahil sa ginawa mo, hanggang 3 beses mo lang matatalo ang Syria. After that, sunod-sunod, matatalo na kayo. No, imagine, mga kapatid, nasa kamay niya na ang sagot, pero hindi pa niya talagang ginamit ng gusto. Verse 20, and Elisha died, and they buried him in the bands of the Moabites,
invaded the land at the coming of the year. So again, mga kapatid, ang sagot ay nasa kamay lang natin. We are loaded with the Word of God, with all the instructions coming from the Bible. Kompleto na tayo dyan, mga kapatid. Lahat, mga pwede nating matutunan dito sa church, binibigay na sa atin, sinusubo na sa atin, and now, no, it is our time. It is nasa kamay natin ang sagot kung paano manalo sa laban na ito. No, the answer lies in your hands. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.